Habang tumutunog ang gitara sa akin, makinig ka sana, dumumaw ka sa Mga utol, so nandito po tayo sa barangay 843. So marami pong tao dito sa amin na court namin na barangay 843 kasi meron ding mga senior na umimigay na po ng mga bigas at mga yun lang po imibigay ng bigas po yung mga senior. Si Congressman Mary Abante, ayan. So ayan, nandito po kami para mapagbigay ng saya sa mga tao. So abangan nyo na lang po mamaya na gagawin yung mga senior dito. Narito rin po ako siya ng doktor. Marami sa inyo yan, napunta rito. Mga certificate of enlightenment. Si Dong Olaso. Siyempre, kung may mga anak ang lungsod ng Maynila, meron din tayong pambato ay binigay naman po nila. Kaya kailangan blockbuster din po kanilang boto. Pwede ba may landslide sila lahat? Maraming pong salamat sa pagtitiwala nyo, lalo na sa inyong lungsod ng barangay. Si Alex Cusit Cordova, maraming salamat po sa tulong din ninyo. Kaya ako narito ngayon. Kaya nung papunta po ako dito, may nagtanong po sa akin ng isang bagay na medyo masakit ko eh. Opo, di kumakain sa akin, tinanong po ako kung ako daw po ay single pa po. Opo, single pa po ako. Wala po ako pa-date ng Feb 14. Alas 7 po ako ng gabi natulog dahil wala pa nagkaya sa akin. Opo. Namanggit po ni Host Ted kanina na ako po ay batang Pandakan. Alam niyo po ba kung saan ako nakatira? Alam niyo po yung bayan, no, sa may simbahan po. Alam niyo po yung bahay doon na puti, yung isang bloke po, yung may dalawang layer po sa harap, no? Alam niyo po yun. Hindi po ako doon nakatira. Taga-highway po ako. Pero po, yung bahay na yun, doon po nagsimula ang aking angkan ng mga lingkod bayan. Oo, pwede mo na po sa inyo. Noong 1920s po, panahon pa po ng Amerikano yun, yung aking lolo Daniel, mula Tacloban Lady po, ay lumipat po papuntang bayan ng Pandakan. Kaya masasabi ko po, original taga-Pandakan po ang aking pamilya. Oo, yung anak naman ni Lolo Daniel, si Lolo Miguel, ay naging pang-anim na mayor ng Maynila. Tapos po, ang kanyang anak naman po, ang aking lolo, si Lolo Froilan, ay nagsilbi pong kawani ng NBI. Tapos po, ang aking ama, bagamat isang negosyante, ay naging malapit po sa mga taga-Pandakan. Binili niya po ang mga taga-Pandakan sa amin. Ang sabi niya po sa amin, ay basta taga-Pandakan, ay wag po kami tatalikod sa mga taong kaya namin tulungan. Sa katunayan nga po, ang aking kapatid na babae ay PSWD na nag-aabot rin po ng tulong. Ngayon po, meron naramdaman po namin na baka po meron akong pagkakataon na maglingkod din sa bayan. Tulungan niyo po ba ako? Salamat po. Opo. Dahil lagi naman po tayo nakikita, pamilyar namin ng mga pano sa akin, para wala na po akong magkwento sa inyo eh. Opo, lagi naman po ako nagalaman dito, lagi naman po ako nagbisita sa opisina. Opo, ituloy na lang po natin yung mas malalim na kwentuhan po pag nakita-kita tayo. Sa imo tanan, si Dong Olaso po, Bisaya, Bicolano, Bisacol. Tama? Ako po ay 31 years old, kilalang kilala nyo na po ako. Ako po ang inyong pinakabatang kandidato para konsehal. Ako po ay mula sa Ospital ng Maynila Medical Center. Para po mas makilala nyo po si Dong Olaso, at alam ko maraming makaka-relate sa akin dito, ikukwento ko po saan po ako nagmula. Ako po ay mula sa isang napakahirap na pamilya. Kung may 4-piece po nung araw, feeling ko po qualified kami sa 4-piece. Bakit? Maikwento ko lang po,
Nung kabataan po ni Doc Olaso, ang amin pong ama, sumakabilang bahay ng babae. Iniwan po kami. Ngunit, nung pandemic, bumalik sa amin, may karamdaman na sa kasamaang palad, sumakabilang buhay. Kaya yung mga nang babae dito, maswerte kayo, buhay pa kayo. Kaya po, nung time po na yon, yung nanay ko naman po, matagal nakaratay, bedridden, dahil po sa matinding karamdaman. At a very young age, high school po ako noon, 5 kami magkakapatid, pangatlo po ako. Yung panganay namin, pangalawa at saka ako, napilitan po kaming mamasukan bilang kasambahay. At the very young age, naranasan ko po maglinis ng bahay na hindi namin bahay, para lang may pambaon kami at may pangkain po kami sa aming bahay. Naranasan namin na magdamag kami nagpapaypay, dahil wala kami kuryente, nakikigib lang sa mga kapitbahay, baon sa utang. Naranasan kumain ng kanin na may toyo at mantika, pag hinalo-halo mo, lasang adobo. Pag may sakit kami magkakapatid, anak, kumain ka na lang ng Skyflakes, uminom ka ng Royal, bukas, magaling ka na. Ngunit, sa matinding kahirapan, hindi po tayo nagpatinag, nagsumikap tayo, nagpatuloy sa pangarap, sa awa po ng Panginoon, naging isang ganap po akong doktor at ako po ay nakatapos na magna cum laude. At nito pong kamakailan lang, 2023, naipasa ko po ang aking board exam at ako po ay lisensyadong doktor din po sa bansang Amerika. Si Doc Olaso po ay nagdesisyon na hindi ko muna ituloy yung aking pagtatrabaho sa Amerika dahil una, naramdaman ko, malungkot po doon. Wala akong kamarites. Bumalik po ako dito dahil feeling ko po ang calling ko ay maging konsehal ninyo. Mukhang nakatadhana ako maging konsehal ninyo. Pwede? Kaya po dito sa ating distrito, kaya ko po naikwento yung pinagmulan ko, dahil naniniwala po ako na ang isang tao, isang pinuno na nanggaling sa hirap, ay ang siyang tunay na makakaintindi sa mga tunay na naghihirap. Tama? Kaya po, at bilang isang doktor, naunawaan ko po ang sitwasyon ng mga pasyenteng walang... Si Francis Olaso at number 13 si Martin naman. Naalala nyo? Oh, kita nyo, makakalimutin na kayo. Para hindi nyo makalimutan, kakantahin po ni Francis Olaso. Ang sabi ni Joe Quirino, kaya Joe Quirino, Bisaya yun eh. Ang sabi ni Joe Quirino, take it away! Okay, tuturuan po namin kayo ha. Ready na ba kayo mga bata? Mga isip bata. Okay, sabayan niyo po ako ha. Pero bago yan, anong number namin? 1, 5, 7, 10, 13. Okay. 1, 2, 3, go! 1, 5, 7, 1, 5, 7, 10, 13, 10, 13. Ang mayor ko si Hani, si Yulang Vice ni Hani, Company, Company. Isa pa! May kasama palang ma! 1, 2, 3, go! 1, 5, 7, 10, 13. Mayor ko si Hani, si Yulang Vice ni Hani, Company. Thank you. Sa kayo ba boto? Barangay, bagong barangay? Oh, bagong barangay, maglalakad na lang kayo, di ba? Pag naglakad kayo, kinakanta nyo yun. Ha? At pag kinakanta ninyo, nag-e-exercise kayo. O, ganito yun ha, panoorin nyo kami ha. Ganito ang gagawin nyo. Ha? Sa election day ha, panoorin nyo kami. Yan. Chairman, kasama ka dito. Kasama ka dito. O. O, ready ha? Okay. Next row. Mga gawad, sama kayo. Sama kayo.
Sige, kasama kayo dito. Ayan, dito ka. Halika dito sa harap. Oo. Oh, game. Tugtog. 5, 7, 10, 13, 10, 13. Ngayon ko si Honey, siyo lang may si Honey. Oh, panoorin nyo kami ha, ganito. Kung Benny, 1, 5, 7, 1, 5, 7, 10, 13, 10, 13. Ngayon ko si Honey, siyo lang may si Honey. Kung Benny, Ulit. 1, 5, 7, 1, 5, 7, 10, 13, 10, 13. Ngayon ko si Honey, siyo lang may si Honey. Kung Benny, Ayos ba? Oh, ngayon, ganito. Kantayin natin lahat, tayo lahat, tumayo kayo. Kayo naman gumawa. Okay, game ha? Game ha? Para mabuhay yung mga dugo ninyo. Para tawanan niyo yung mga sarili nyo. Game. 5, 7, 10, 13, 10, 13. Ngayon ko si Honey, siyo lang may si Honey. Kung Benny, Game ha? 1, 5, 7, 1, 5, 7, 10, 13, 10, 13. Ngayon ko si Honey, siyo lang may si Honey. Kung Benny, Ulit. 1, 5, 7, 1, 5, 7, 10, 13, 10, 13. Ngayon ko si Honey, siyo lang may si Honey. Kung Benny, Ay, boy. Muna kayo. Ang iba sa inyo, hindi na kayo makatiyad. Ginagawa nyo lang ganyan. Muna kayo. Magandang gabi po. Bakit nagtatandaan na tayo? Oo. Nung araw, nagpupunta ako dito, batang-bata pa kayo. Andito kami para magpakilala uli sa inyo. Ipakilala ko rin po sa inyo ang mga konser ko. At gayon din upang sabihin po sa inyo na kami po ang grupo ng Asenso Manileño. Sa pangunguna po ng aming Mayora, Honey Napuna. Meron din kami ibibigay na bigas sa inyo. Siya nga pala, binabati ko yung aming mga kababayan, mga Bicolano dito. Mga Bicolano, hindi. Marahil na banggay sa inyo ka, boss. Si Chairman Ares, Bicolano yan. Si Chairman Alex, gagawin ko Bicolano yan. Di ba? Yung bigas po na yan, 5 kilo lang po yan. Yan po ay pagpapakita ng aming pag-ibig sa inyong lahat. Alam niyo kung bakit? Bakit 5 kilo lang? 15,000 senior tayo dito. 15,000 senior po dito. Eh kung kayo lang, di isang kabang bibigay ko sa inyo. Hindi naman kaya buhatin. Pero ito, kahit 5 kilo lang to, hindi NFA ito. Galing sa Isabela ito. Kasi ang asawa ko, Ilocana. Hindi pala pwedeng mag-asawa ang Ilocano saka ang Bicolano. Kailangan pala Ilocana. Itong bigas na ito, tulad po sinabi ni Fog, ang galing po sa pursa ng asawa.
Hanggang ngayon, hinahanap niya ang perang nawala sa kanya. Hindi niya makita. Uy, mga sabihin na. Sabihin ko ba? Oo. Andyan po. Sinabi rin sa inyo ni Kong Philip, ni Kong Pog, na ako po ang principal author ng discount natin lahat. 20% discount, value-added tax exemption, di ba? Kung kayo kakain sa Jollibee, sa McDo, sa Shakey's, huwag lang sa karinderya. Ang bira, malulugi pa yung bahay ng karinderya. Di ba? Oh, magandang balita. Hindi nyo na kinakailang ipakita yung booklet ninyo sa pharmacy. Wala nang booklet. Yun na lang ID nyo, pakita nyo. At kapag pinilit ng pharmacist na kunin ang booklet ninyo, ilabas nyo ang ID nyo, isampal nyo sa mukha niya. Teka, wag na. Mamaya sabihin niyo pa, si Congressman nagsabi niya, walang tapon ng boto. Binibidyo ako. Ang dami nagbabashing sa akin, ha? Ang bira, ha? O, hindi ko na lang pinapansin yung sinisiraan lang ako, eh. Sinisiraan ako na mabagal na raw akong lumakad dahil matanda na ako. Aba, ini-insulto ang mga senior. Mamaya, ipapakita ko sa inyo na mabilis pa akong maglakad. Kakanda mamaya si Francis. Tuturuan ko kayo kung paano kayo maglalakad na mabilis. Alright. Yung tinatabi po ni Consial Philip, yung expanded sa tinatabi. Magandang gabi ho, Barangay 843. Magandang gabi. Chairman Cordova sa buong council. Magandang gabi ho sa buong SK Council. Magandang gabi ho sa inyo mga mami at daddy. Magandang gabi ho. Ayaw mo sabihin lolo at lola eh. Hindi naman kayo mukhang lolo at lola. Mami at daddy lang, pwede na yan, di ba? Ayan. Narinig niyo po yung report ng ating butihing Consial Philip Lacuna, yung dobleng allowance, tama? Yung expanded centenary na. Dagdag ko lang po. Ang mga senior may discount, di ba? Sa Jollibee, sa McDo, tama po. Sa Mercury Drug, pagbili kang gamot, no? Sa motel. Meron sa motel? Umuunta kayo, kunyari pa kayo, alam na alam nyo. Meron, dahil. Oo, gano'n nga. Meron po, tama po. 20%, tama? 20% ang discount nyo. Tapos, VAT exemption. So, effectively, 32%, tama po. Ang tawag sa batas na yan, Expanded Senior Citizens Act of 2010. Ang punong mayakda po niyan, walang iba kundi ang butihing congressman natin, Congressman Benny Abante. Palakpakan naman po natin siya. Kaya ako po sinasabi yan, para may pakita at may patama sa inyo, na tunay na mahal ng pamilyang Asencio Manileño at ng pamilyang Abante ang mga seniors ng ating lungsod at ng ating distrito. Tama po? Kaya ngayong gabi kami ay naparito. Teka lang, baka hindi nyo pala ako kilala. Napakilala ba ako? Okay. Consiel Fog Abante po ang bunso at pinakapoging anak ni Benny Abante. Ngayong gabi ho kami ay naparito para po magbigay ng simpleng handog po para sa ating mga mami at daddy. Ito po ang bigas. Galing po sa ating butihing congressman. Siguro naman po, naalala nyo, taon-taon ginagawa po namin to. Di ba po? Kasi po, kaya mahal na mahal ni Benny Abante yung mga senior. Kasi kahit hindi halata, siya din senior citizen na. Para lang mo maliwanag po sa inyo, ang bigas na makukuha nyo po ngayong gabi ay hindi nanggaling sa pondo ng gobyerno. Ito po ay pinag-ipunan ng ating butihing congressman. Galing sa kanyang puso, galing sa kanyang bulsa. Kaya ang pakiusap po namin ngayong gabi, pagdamutan ninyo, pagruin nyo ng bahay ninyo, isahin nyo agad, tas kahit mainit na mainit pa, isubo nyo na. Para damang-daman nyo yung pagmamahal ni Benny Abante. Pwede?
Paso kayo dyan. Ako naman po si Consiel Fogabate, 3 taon po ang nakalipas, taong 2022. Ako po ay nakiusap sa inyo. Sabi ko, baka pwede naman. Minahal nyo na yung Benny Abante, mahal nyo na po siya. Minahal nyo yung Princess Abante, mahal nyo na po siya. Baka pwede naman, subukan nyo po yung Fog Abante. At pakikita nyo po, si Fog Abante rin, may puso para magsilbi sa ating distrito. Ako po ay tinulungan ninyo, sinuportahan ninyo, ipinanalo ninyo bilang konsyal ninyo. Kayang-kaya kong sabihin, 3 years later, ngayong taon po, na hindi ko kayo binigo. Hindi ko sinayang yung tiwala at pagmamahal na binigay ninyo at tinupad ko yung pangako ko na magsisipag tayo at magtatrabaho tayo. In fact, dahil po sa inyo, ako po ay pinagkatiwalaan ng mga kasama ko sa konseho. Ginawa po akong chairman ng 2 napakahalagang committee. Unang-una po is the Committee on Rules and Ethics. Yan po ang committee na nagpapatupad ng lahat ng patakaran na kailangan sundin ng bawat lingkod bayan sa loob ng konseho. Para po akong teacher, chinecheck ko ang bawat isang kasamahan ko ng konsehal. Kung sumusunod ba, kung gumagawa ba ng maayos, kung pumapasok ba. Kaya kailangan makasiguro ho tayo na yung mga iboboto po natin, paayos na pumapasok, palagi nandyan, hindi nalilate. Hindi po yung bigla-bigla lalabas pag-eleksyon. Sabi, hindi naman pala katrabaho ng maayos, tama po? Isa pa ho, ako din po ang chairman ng Committee on Civil Service, Appointments and Reorganization. Yan po ang komite na nag-aayos ng lahat ng plantilla position. Bawat empleyado ng City Hall, dumadaan po sa committee ko para masiguro ko na ang bawat empleyado may tamang sahod na nakukuha. Ako din po ang Vice Chairman ng Blue Ribbon Committee. Yan po ang komite na nag-iimbestiga kung may lingkod bayan man na hindi ginagawang maganda, may ginagawang pantarambong o korupsyon o katiwalian, kami ho nag-iimbestiga niyan. Ang Konseho po ng Maynila, may Facebook page po kami. City Council of Manila, puntahan niyo po yan, like and follow. Ang session po namin tuwing Tuesdays and Thursdays, 2:00 ng hapon. Kaya ako po sinasabi yan, kasi may mga pagkakataon ginagawa ko. Mahal na senior citizen. At tinitiyak ko po na ngayong March ay magiging maligayang-maligaya po kayo. Dahil for the first time ay mararamdaman nyo na po yung batas o ordinansa na si Konsehal Philip Lacuna po yung gumawa. Ordinance 9081, an ordinance increasing your senior citizen allowance from 500 to 1,000 pesos. Bilangin nyo na po ang tulog because on March 12 ay payout nyo na po. At kukubra kayo in advance for the month of January, February, March, 1,000 times 3 equals 3,000 pesos. Yan. Muli po, yan po ay batas na ginawa ni Konsehal Philip Lacuna. And of course, ngayong taon din po ay fully implemented ang batas naman po na ginawa ng ating napakasipag, napakagaling na Congressman Benny Abante. Yung Expanded Centenarian Act. Okay. Ano po ba ito, Konsehal? Ito po yung batas kung saan pag birthday nyo ng 80 years old and every 5 years thereafter, sino po dito magpa-birthday ngayong taon ng 80 years old? Or 85? 85. Magpalista na po kayo sa OSCA dahil pagdating nyo po ng birthday ng 80, 85, 90, and 95, kukubra po kayo ng 10,000 pesos. Yes, sana all. And of course, meron po ba dito 100 o yung mga kababata ni Senator Juan Ponce Enrile? Meron ba? Okay. 100,000 naman po, di ba? Okay. Parang iilan lang yung mga natutuwa. Parang lahat kayo dito, medyo malayo pa yung 80. Na 67. 73. Paano naman kami, Konsehal? Pakatandaan po natin, di po ba, na noong 2020, 3 taon na, tuwing birthday nyo ay may ginawa rin din po tayong batas kung saan po tuwing birthday nyo, nakakatanggap po kayo ng birthday cake. Di ba? Wala na ngayon. Tapos hindi nyo namimiss kasi nagsasawa na kayo matamis. Libre diabetes, di ba? Ngayon, naisip ko, bakit ganyan po? Parang hindi na masyadong excited ang mga senior. Alam niyo po ba na 800 pesos po kada cake ang nakabudget po dyan sa inyo pong birthday cake? Ngayon, kung hindi na lang din naman po kayo natutuwa at mas natuwa kayo doon sa dinobleng senior citizen allowance,
bakit kaya hindi na lang po natin gawin na imbis na birthday cake on your birthday, bakit hindi natin gawin birthday cash on your birthday? Pwede? Oh, from 800 pesos, butal. Oh, dagdagan natin ng 200, gawin natin 1,000. Mas gusto niyo po ba yon? Sigurado? Oh. Cake or cash? Cake o kwarta? Mukhang pera kayo. Biro lang po. Hindi, biro lang. Pero totoo naman po, masigit na kailangan po natin. Mas maganda yun. Kung gusto natin bumili ng cake, meron tayong pambili ng cake, 1,000, may sukli pa. Pansit, panggamot, pang-maintenance, pang-bingo, di ba? Ilan lamang po ito sa mga ginawa na at gagawin pa ni Konsyal Philip Lacuna. At pakatandaan po natin that every Mondays, Tuesdays, and Thursdays, ang mga senior citizen po ay libre po manood ng sine. Libre din po ang parking. At alam nyo ba na every Wednesday po ay libre na rin po ang mga senior citizen ng entrance fee sa napakaganda at napakabagong Manila Zoo. Yan, libre po yan. So ilan lamang po ito sa ating pong ginagawa. And of course, sinabi nga ni Chairman Cordoba, blockbuster po ang 834. Alam niyo naman, pag lumapit kayo kay Konsehal Philip Lacuna, di ba? Walang tabla kay Philip Lacuna. Hinahatid pa, di ba? 843. Sorry, 843. Oo. So kung meron lang po kayong kinakailangan, nebulizer, hearing aid, pambiti, walker, wheelchair, magpasabi lang po kayo kay Chairman. Sa YouTube tayo mga utol. So, nandito si Congressman Mary Abante. Ayan. Dami nagpapapicture po kay Abante. Ayan. At si Abante. Okay, si Abante. So, iboto nyo